Marami sa mga kabataan ngayon ang hindi alam ang tunay na dahilan ng EDSA Revolution na nangyari noong taong 1986. Marahil ay iba ang turo ng libro sa mga eskwelahan sa kung ano ba talaga ang EDSA Revolution, bakit ito nangyari, at ano ang mga naging epekto nito sa ating bansa. Sa aking sariling pananaliksik, sinubukan kong balansin ang maganda at hindi magandang dulot ng EDSA Revolution noong 1986. Naghanap ako ng mga magagandang idinulot nito sa ating bansa, subalit ang mga nakikita ko ay walang mga patotoo at pawang mga opinyon lamang at kuro-kuro ng mga taong sabihin na nating nagmamarunong. Ano inyong idea kapag sinabing people power? People's power, sa aking pagkakaunawa, ang People's Power Revolution ay sama-samang pagpuprotesta ng mga mamamayang Pilipino laban sa pamumuno ng Pangulong Ferdinand Marcos. Lalo na nung napaslang si Noynoy Aquino noong taong 1983. Maraming sibilyang Pilipino, mga militar at mga tauhan ni Jaime Cardinal Sin, nagdulot ito ng masamang epekto sa pamumuno ng diktatorial ni Pangulong Ferdinand Marcos at siya ay pinalitan ng dating Pangulong Corazon Aquino. Baby, we built this house on memories. Take my picture now, shake it till you see it. And when your fantasies become your legacy, promise me a place. Sa tingin nyo, bakit nagkaroon ng people power? Nagkaroon ng pag-aalsa mga tao laban sa gobyerno sa ilalim ni Ferdinand Marcos, kaya nagkaroon ng People's Power Revolution upang mapatalsik siya sa kapangyarihan at nagtulong-tulong ang mga Pilipino at sama-sama na may pahayag nila na hindi sila sangay sa pamumuno para makaalis sila sa mala diktatoryang pamamahala ni Pangulong Ferdinand Marcos.